Okay, so turo ko kung paano mag-ayos ng angle ng isang object. So, halimbawa, click natin yung dahon ng logo ng Apple. Pwede nating i-type doon sa angle tab kung ano angle ang gusto natin. Halimbawa, ayan, 45. So, magte-turn siya sa 45 degrees angle. Pwede rin naman sa ibang angle. Ayan, kamukha niyan, 85. Kahit anong angle na gusto natin, pwede natin ilagay. Pwede rin naman na manual, i-rotate, kamukha niyan. Di-double click niya yung object, tapos pwedeng iikot. Pag lumitaw na yung mga ganong klase ng arrow. Pwede rin namang palitan yung center of rotation, kamukha niyan, hinila niya papunta sa dulo ng dahon. Tsaka iikot. So, kung nasan yung bilog, nandun yung center of rotation. So, pwede yan gamitin pagka may gusto kayong i-rotate na object. Yan, kamukha niyan. Yung dahon na yan, kung i-duplicate, magkakadugtong sa dalawang dulo kasi nandun ni-rotate sa dulo ng dahon. Yan, so pinapakita ko lang kung paano gamitin yung rotation. Ayan, so binalik na sa gitna. Ayan. So, makikita nyo dyan paano ginagamit yung rotation sa iba't ibang paraan. Next naman, ituturo naman kung paano mag-ayos ng size. Yan, so rotate pa rin yan. So, ayan, pwedeng nating hilahin yan pag magpapalit ng size. Halimbawa, lalakihan, hihilahin yung dulo sa corner. Hindi siya nawawala sa proportion. So, pag hinila yung dulo, kung ano yung proportion ng height tsaka width, sinusundan pa rin niya. Pero na lang, kung ang hihilahin nyo ay yung mga square sa gilid, sa edges, hindi sa corner. Yun, mahihila yung width tsaka yung height na hindi magkasama. So, pwede mong gamitin yan para lumiit o lumaki yung isang object. Dito naman, i-highlight natin lahat. Tapos, try natin palitan yung size gamit yung tab ng size sa may taas. So, pwedeng mag-type dyan. Pagka yung lock, kamukha nung kanina, ay nakaklick. Pagka binago ko yung width, mababago ko rin yung height ng magkaiba. So, pag in-enter yan, 5/2, yan, magiging ganyan sukat. Hindi na siya proportion dahil nga hindi naman natin inilock yung proportion. Okay, undo. Ibalik natin sa dati. Ayan. Ayan, ngayon, ilalock naman natin yung proportion. Pag kinlik yun, malalock. At pag kung ano yung itatype na width, susunod na yung height niya. So, hindi siya mawawala sa proportion. Mababago lang yung size. Pero hindi nawawala sa proportion. Ngayon, in-unlock ulit yung proportion. Pag nung binago yung width, hindi na sumabay yung height. Ayan, so yan yung mga paraan para yung isang object sa CorelDRAW ay mapaliit o mapalaki. Ito naman, pinapakita kung paano iusog-usog or ilipat yung positions ng isang object. Gamit yung mouse, pwedeng i-click, tapos i-drag mo kung saan mo gusto. Habang na-click and drag, o kaya naman, gagamitin mo yung nasa taas na yon XY, ibig sabihin yun yung position. Okay, so yan, nung pinalitan yung nakatype dun sa X and Y, nagagalaw yung position niya. So kahit di mo gamitin yung mouse, pwedeng galawin ang position ng object sa CorelDRAW. Maganda yan, X and Y, pagka maliit lang yung movements na kailangan or maliit lang yung change of position na kailangan. Pag kasi sa mouse, minsan malikot yung kamay, nababago ng malaki yung pagkakapwesto. Pero pagka sa X and Y,
Kahit na maliit lang yung movement, pwede. Kasi kung itatype mo na maliit, halimbawa, 5.001, gagawin mo 5.002, maliit yung magiging change niya. At eksakto sa kung saan mo gustong ilagay yung object. Ayan, kamukha ng ginagawa niya. Pinapakita kung paano binabago yung position ng isang object. Ayan, ginagamit ngayon yung mouse para ma-change yung position. Ngayon naman, dinuplicate yung object. Ang pinindot lang doon sa keyboard ay plus sign para ma-duplicate ang isang object. So, plus sign. Hindi na kailangan ng copy-paste. Plus sign lang ang pipindutin. So, ginawa dyan, pinindot yung mirror tool na horizontal. Tapos ito namang isang pinindot, vertical na mirror. Ibig sabihin, babaligtad siya. Parang sa salamin. Pag tumingin sa salamin, babaligtad yung itsura mo. So, pwede yan pagka meron kang object na gustong baligtarin. Automatically, mafi-flip mo siya gamit yung mirror. Ayan. So, ngayon, nagkabaligtad na yung dahon. Parang dalawang dahon na ngayon yung nandun sa apple. Yan, so, kamukha ng ginagawa kanina, niro-rotate, nilipat yung center of rotation para mabago. Dinuplicate yung dahon, kaya naging 3. Pinindot lang ulit yung plus sign.